Yo, what's good? It's your boy Kurt, and today, kasama ko ang aking asawa, si RC Gold, and we are doing a Reddit Reacts, no? Ngayong araw, kami ay manghuhusga ulit ng mga tao kung sila ba ay GAGO. Manghusga na naman. Husgado kami. Kami ang husgado. It's been a long time na rin, no? Since nung huling nagganto kami. Kasi, maraming mga nangyari, no? And hindi namin pwedeng disclose to, alam mo na, disclose, napaka-private. We're back, no? And we are gonna react to, again, a subreddit, ako ba yung GAGO or ABYG? And it's good. ABYG. Kung ayaw ko i-share ang business ko sa family ko. Okay. May negosyo kami ng partner ko. Itinaguyod namin to ng kaming dalawa lang. Walang tulong galing sa magulang o pamilya. Sana all. Ngayon, porke nakita ng pamilya niya na gumaganda ang takbo ng negosyo, gusto nilang makigaya. Magtatayo din daw sila ng ganong negosyo sa lugar nila. Okay. Take note, magtatayo sila. Hindi man lang sinabi na kami o tayo. Meaning, hindi kami kasali o kasosyo, gagayahin lang nila talaga yung negosyo. Madamat ba ako kung ayaw ko i-share sa kanila yung trade secrets ng negosyo namin? Kami naghirap, itaguyod yung negosyo, kami naghanap ng supplies, etc. Tapos ibibigay ko sa kanila. Parang may mali naman ata. PS o pahabol sa sulat. This is not the first time na kisosyo na din sila sa negosyo namin before. Pero nung nalulugi na, wala na. Iniwan na lang kami sa ere. Endings, kami sumalol ng lahat. ABYG, kung ayaw ko i-share sa kanilang negosyo namin, lalo na kung hindi nila kami isasali as partner sa negosyo na itatayo nila. Okay, so ano ba yun? Ano ba sabihin to? Siguro kainan? Kasi parang trade secret eh. Di ba? Kasi for example, yung like tindahan. Di ba? Ba may kisosyo ka ba sa tindahan? Yung gusto rin mong tindahan ng I guess, pagkain siguro. Yun naman usually yung merong parang dapat sikretong keep yung sikretong ingredients. Pero tingin mo? Ano sa tingin mo? Ano bang tanong mo? Ano sa tingin ko? Anong klaseng business? O yung thought ko dun sa... Yung thought mo dun. Sila ba yung ABYD ba sila? Siguro hindi yung term na GAGO sila. Kasi hindi naman pang gaganon, pang GAGO kung ayaw mong i-share sa ibang tao, especially sa family pa ng partner mo o kahit siguro sa sarili mong family. Ako sa sarili kong family. Yung mga sikretong malulupit natin kung paano na itayo yung business, 'di ba? Hindi siguro yun yung term. Pero, yun, ganun pa man, hindi siya GAGO para sa akin. Kasi, may parang boundaries na meron na siyang history. May pangit na history, di ba sabi? Meron na silang business before. Tapos, nung medyo hindi lumago o hindi nag-work, parang ipinagkatiwala na lang sa kanila na okay na bahala dyan. Kung malulugi man yan o matutuloy nyo, basta kayo na bahala dyan. Iniwan na lang sila sa ere ng ganun-ganon. So parang this time, sa pangalawang pagkakataon, walang masama na lalo na kung halimbawa, unang-una dyan, mag-uusap kayo ng partner nyo. Siyempre, kung ano yung mapagdidesisyonan nyo, kung ano yung desisyon ng isa, tapos kung mapagkakasunduan, parehong nagkakasundo, na hindi na dapat at aware naman yung partner na ganun yung ginawa ng family niya dun sa syempre, di ba? Okay lang na hindi sila mag-share ng kung ano man yung gusto nilang itago or hindi i-share.
na mga sikreto nila dun sa paglago ng business nila. Di pabayaan nila kung gusto nilang magtayo ng same ng business, tapos na lang nila, i-advise na lang nila na maghanap sila ng supplier nila. Diba? Magsikap din sila. Kasi hindi mo naman masasabing gusto mag-business ng tao, pagkain man yan, o damit, o kung ano pa man yan, kung yun yung gusto niya talaga din, diba? So, ang na lang, di mo na lang sabihin kung saan ka kumukuha ng mga inaano mo. Lalo na kung may pangit na history. I mean parang gano'n na rin yun eh. Ang akin kasi, sa akin din, TKG. No? Di ka GIGO. Kasi, GIGO. G.I. Joe pala. Di ka G.I. Joe. Di ka GAGO. Kasi, yun na nga, nabanggit mo na dati, tinulungan mo na eh. Mm-mm. Diba? Tapos ang masama pa doon, nung napasama na, iniwan sila sa ere. Diba? Parang, sila yung sumalo. Tapos ngayon, parang nangyayari ulit. Diba? So, syempre, parang, natural na ganun yung magiging reaction mo. Kasi para sa akin, kung hindi pa naman nangyayari yung wala pang history, parang ang dating sa akin is, ano ba yan? Sobrang ano ba yung trade secret mo na hindi mo siya ma-share? Diba? Tsaka siguro, para mas may laban sila, kausapin nila sa paraan na maayos, mahinahon. Ngayon, kung hindi sila maintindihan at sasabihan silang madamot sila, hindi na sila yung may problema. At least, sa huli, may ilalaban nila na kahit hindi nila i-share, maayos nilang tinanggihan. Diba? Tsaka sana silang mag-partner. Kunyari, sa akin nangyari, yung family ko yung ganon. Yung hindi ako magiging bias sa kanila na, sige na, na natin, bigyan natin ng chance, ganon, di ba? Kasi tayo naman magkakasira nun. Ngayon, tingnan naman natin ang pulso ng bayan. Ang pulso ng bayan, no? Ano sabi ng pulso ng bayan? We have, from Squarehead. SpongeBob. Squarehead. Ay, Roblox yata. TKG. Just tell them, mga basics lang. Kapag nga sinabi mo, if mapilit, but since you have your trade secrets, yun ang wag mong sasabihin. Sabihin, bara-bara lang mga ginagawa mo. We also have from Pilyang Maarte. Ikaw nga, Pilyang Maarte. Go. DKG, never share your trade secrets. Gusto nila mag-business? Pag-aralan nila paano. Sa akin, wait lang sa next comment. Sa akin, naiintindihan ko yung mga una nating nabasa na comment. And dun sa nag-share ng kanyang post dito, si Sender. Masasabi ko talaga na wag. Kasi, syempre, ako, diba, asawa, gusto ko mag-food business. Ngayon, may mga pinaglaanan ako ng effort kahit nga yung sabihin mong pag nagle-layout ako ng mga parang logo, yung mga ganyan. Tapos pag-iisipan kong mabuti kung ano yung ipapangalan ko sa menu na to. Tapos pagdating din sa pagkain, kung paano ko siya tinitimpla, may mga times na parang gusto ko siyang i-share. Kasi katulad ng 'di ba sabi ko, gusto ko mag-post ng mga video na nagluluto ako, pero hindi ko lalagyan ng caption, hindi ko lalagyan ng ingredients. Papanoorin lang nila kung paano ko gawin. Siguro, nasa akin na yon kung hindi ko ikakat ko pag naglagay na ako ng secret ingredient ko. Kasi parang, pag binigay ko yung ganon, na syempre, sasabihin ng iba, para mas marami akong maging ma-inspire na tao, di ba? I-share mo yung knowledge mo, ganito, ganyan. Sa akin naman, oo, sige, nandun na tayo. Pero sa akin kasi, kapag ginawa ko yun, parang ang umaano sa isip ko na, mawala na yung yung parang trademark ko, parang yung nagpakilala sa akin sa ganung di ba? Siguro gagawin ko lang yun pag nararamdaman kong malapit na akong mamatay at kailangan ko tong ipasa. Yun, ganun yung nasa isip ko. Last will and testament, no? Kailangan ko siyang ipasa kasi pag nakakarinig ako ng ganyan, yung mga business, di ba pag ini-interview sila, ano po to, pinasa po ng lola namin. Ultimo yung kung paano masahin. Pag lola ka na. Oo. Kung paano
masahin yung imamasa yung harinaga para maging masarap na tinapay. Yung mga tipong ganon. Siguro pag ganon, nandun na ako sa point na yun. Pwede ko nang sabihin yung pinakasikreto ko. Pinakasikreto. Alright, let's move on. No? Ako ba yung GAGO kung makikipaghiwalay ako sa boyfriend ko just because of sex? Just because of eggs. No? Segs. Diba sabi nga ni Robin Padilla, segs! Me, 21 female, and my boyfriend, 22 male. Okay, 1 year. We are dating for 2 years. We're not live-in. Parehas graduate. And working ako. Siya naman tinutuloy yung business namin. Okay. Go. Before, that's why sobrang na-inlove ako sa kanya just because sobrang attractive niya when it comes to sex. Segs! Lalo sa akin. Lahat ang fantasy ko sa kanya and we matched pagdating sa sex. Parehas kami ng gusto ko, though minsan lang sobrang solid mapupunan. Yung ilang days or weeks na wala. Tipong matatapos kami parehas ng masaya. Tipo pala yun. Recently, nung pagdating ng 2024, lalo ngayon, 5 months till now, same problem. Pero dati di ko ino-open. Pero ngayon, nagagawa ko na. Bakit? Parang lagi ko kailangan mag-please para lang mag-do kami. And pag nag-do, okay, gets ko na yung sex. And pag nag-do kami. Wait. Gayo ba lang na Kanina pa siya sabi yung sex. Hindi ko kasi alam yung word na yun. Sorry na po. Oh. Gusto ko magyagawa ko. Yeah, pag nag-do kami, sabihin pag nag-do. Yan. Pag nag-do kami, pag nag-do kami, sobrang bilis lang niya and ayaw niya ng second time na before, hindi naman siya ganun. Wow. 5 times. Lakas pala ni ate. May times rin na pag inaaya ko siya, medyo magro-romansa ako. Gugustuhin niya pero he only wants heads. BJ. Binigay ko na yon sa kanya dati. Countless times. Pero hindi ako happy. And dun ako nag-i-start magalit. Inopen ko sa kanya na, paano ako? Laging ikaw? Paano pag dumating yung time ng dahil sa sex, makipaghiwalay ako kasi hindi niya nabibigay yung kailangan ko? Naiyak pa ako nung sinabi ko yan sa kanya. Of course, busy kami both. Pero may time pa rin naman dahil siya, online lang naman business niya. And me, 7 hours lang shift ko. So, walang reason. And di ko magets pag sinasabihan niya ako ng pagod lang siya. Kaya ganon, chu, whatever, and so on. And now, gusto ko sabihin sa kanya na, huwag ka magalit sa akin kung may ibang taong pupunan ng mga pagkukulang. Pupunan yan. Pupunan, oo nga. Huwag kang magalit sa akin kung may ibang taong pupunan ng mga pagkukulang mo. Huwag kang magalit sa akin kung may ibang pupunan ng pagkukulang mo. Kasi napunan niya yung pagkukulang mo. Ganun ba? Oo. Nga, ganun yan. Pero, I know, masasaktan siya, pero mas nasasaktan ako. Hindi naman ako losyang, lol. Lagi ako nag-a-ask sa mga friends ko kung pangit ba ako or what. Hindi daw, maayos naman daw, like tita outfit vibes air day. So ayun, ako ba yung GAGO kung hihiwalayan ko yung boyfriend ko dahil dito? Right, hihiwalayan. So ibig sabihin, pinaplano mo pa lang. Nung pinapost mo to, ibig sabihin, pinaplano mo pa lang na hiwalayan yung boyfriend mo, ganon? Anong tingin mo doon? Nagsisik siya ng advice, naguguluhan siya, kaya niya siguro. Sinet. Pero, siguro, para sa akin, ilang years na daw sila? 2 years. Mm-hmm. Paano ba ako mag-a-advise dito? Or magko-comment ng
di ko kasi masabi kung dapat niya bang hiwalayan. Kasi, pero parang, kasi kung inopen up naman na pala niya, pero walang outcome, 'di ba? Laging papunta doon sa lalaki, take ng take, hindi nag-give, 'di ba? Hindi na sila give and take. So, pwedeng hiwalayan. Pero bago niya 'yun gawin, siguro i-ano niya ulit, i-try niya ulit na i-open up doon sa lalaki. Pag-usapan ulit nila na siguro sa second time o third time, hindi naman kasi natin sure kung ilang beses na talaga sila nag-usap tungkol doon, 'di ba? Kung ilang beses na niya 'yun in-open up doon sa lalaki. Pero siguro kung pang ilang beses man 'yan at kung sakali mang kakausapin niya ulit bago nga hiwalayan, siguro wag na lang niyang anuhin yung part na wag kang magagalit pag may ibang tao. I mean, kasi para siyang nangkokonsensya pa eh. Oo nga. Para siyang may dating na nagbabanta, nananakot, nagpapahabol. Parang ganun yung dating sa akin nung tanong na pwede naman kung gusto niya na mas masaktan yung lalaki. Kasi baka yun yung gusto niyang puntuhin eh. Na sabihin ko nga to na huwag siya magagalit pag may ibang nag-ano sa akin gusto niyang rin na masaktan para magising tapos baka magbago, tapos anuhin na ulit ako, pasayahin na ulit ako. Siguro kung gusto niya talagang masaktan yung lalaki or maging way na yun na yung magiging ng lalaki na magbabago na ako, papasayahin ko na to, hindi lang ako magte-take lang take, mag-give na rin ako. Fair na. Siguro ang sabihin ng babae is siguro mag-ano na lang tayo, mag-gano na lang tayo dahil na-i-open up ko na sa'yo yung gusto kong, yung issue ko, wala namang iba, hindi ka naman nabababae, hindi ka naman ganito, ganyan, yun lang naman talaga yung tungkol sa atin. Siguro, baka hindi ganon, hindi sila para sa isa't isa. Parang ganon na lang, pag ganon-ganon niya, basta wag na lang niyang parang ang dating niya, ano pa siya, o ka magagalit pagka may Kasi, what if, sinabi yun din yun ng babae kasi baka hinahanap na rin niya sa iba. Kasi hinahanap niya sa guy hindi nga nabibigay ng guy kahit sinabi na niya, di ba? So baka gusto na rin niyang hanapin sa iba. So kung gusto niyang hanapin, wag na lang niyang i-direct dun sa makipag-iwalay, then mag-ano siya sa iba. Di ba? Total, mag-boyfriend lang naman din sila. At hindi lang yun. At sinabi niya hindi sila nag-live-in. So parehong hindi mabigat yung kung hindi ko minamaliit na hindi mabigat or malalim yung pinagsamahan nila. Kumbaga, hindi pa ganun kabigat kasi hindi nyo pa nakikita talaga yung ibang ugali ng bawat isa eh. Diba? Wala naman siyang na-mention dito na may iba siyang problema bukod dun sa pagsisegs nila eh. Sex. So, ayun naman. Ayun. So, right now, let's... Ay, wait. Okay. Hindi ko pala na hindi siya GAGO. Para sa akin. Hindi siya GAGO. DKG pala. DKG. And let's see. Ang pulso ng mamamayan. DKG. But what if he's getting it somewhere else na? Nung lalaki. Mm-hmm. Feeling ko naman hindi. Kasi nga, ang nagiging dating nga sa akin, si babae yung naghahanap ng ng ligaya. 'Di ba? Si ligaya. Naghahanap siya ng ligaya. So, sa dating niya, andun yung tendency na hanapin niya sa iba, na baka siya yung maghanap sa iba. Kasi yung mismong partner niya, hindi na nga nabibigay. Baka lang kasi, kaya ganun yung lalaki. Kasi, na siya kahit nasabihin mong hindi sila nag-live-in, baka kasi yung lalaki, nasanay na siya sa sa presence ng isa't isa, or nasanay na siya na nag-aano sila.
Meron kasing ganun nawawala na yung spark pagdating sa ganun. We have another one in here from Spiritual Pasta 481. DKG, maliban sa pagod, baka secretly sad BF mo. Hindi usually nag-open up ang mga guys ng problems nila and malakas makababa ng drive ang sadness. Totoo naman. Reply ni bald fat person. Totoo? Bakit? Sad ka din? Ha? Hindi, kasi pag medyo marami kang problema, parang nakawala sa anime yun, sa isip mo And, siyempre, hindi naman lahat ng tao sobrang taas ng libog. Araw-araw, di ba? Ang hirap naman na dahil mong iniisip, tapos ganun pa rin yung Dahil mong iniisip, pero ninigas ka. Reply ni bald fat person, which is medyo natamaan ako doon, but I'm not bald yet. So, looking for this comment, not all guys na nawawalan ng sex drive ay ng babae or ng lalaki. Sabi ng isang comment, do you make more money than him? Pwedeng na-emasculated si guy? Oo, mababaw na reason to, pero this is one of the usual insecurities ng mga lalaki. Stress, maybe. Is questioning his life decisions or might be going through some rough patch with the business. The guy must learn to communicate. 2 years na kayo and kung hindi pa din kayo marunong mag-usap, well, what did you do with those 2 years? We didn't have sex? Oo nga naman. Totoo naman yun, no? Oo, yun nga yun Napansin ko nga din na, diba, ilang nabanggit ng babae na several times na niyang kinakausap yung lalaki tungkol doon, pero sabi ko nga sa'yo, parang walang outcome. So, parang hindi ko rin masabi kung hindi marunong makipag-communicate yung lalaki o baka hirap lang siyang makipag-communicate kasi na-mention nung nag-comment na baka kasi merong sinasariling problema. Diba? Kaya parang dating kasi nung DKG naman yung babae doon kasi again, yung bagay na yan is, syempre, needed talaga sa isang relasyon. Diba? Pero, akala ko mag-start tayo Yung post is parang medyo childish, no? Na parang, hindi kami nag-sex. Kaya, ganyan. Diba? Alintindihan ko yung gusto sabihin, pero yung dating kasi, na hindi na ko yung comment ni bald fat person na parang, mag-uusap muna kayo. Tapos yung the way na kung natin yung pag-uusap nila, parang yun? Ganun yung pag-uusap nyo. Babantaan mo pa yung lalaki na pag baka makuha ko sa iba. Ayan, diba? Pagka magagalit kapag... Kaya yung sabi nga ni bald fat person, ulit na bald fat person dito na what did you do within 2 years? Have sex? Sex lang? Yun lang ba yun? Diba? Alright, well, bottom line, DKG, pero parang medyo meron kayong pagkukulang. Meron kayong pagkukulang dalawa kayo. No, hindi lang yung sitwasyon is DKG. Pero meron kayong pagkukulang dun dalawa. ABYG, dahil binabawasan ko lahat ng juice and milk Tetra Packs 1 liter sa shared pantry namin sa opisina. What? Parang binabawasan ninyo uwi? Uuwi? Naisip ko talaga binabawasan, inuman niya lahat, no? Binabawasan. Pero parang hindi, parang inuuwi. So, paano man nag-ano yun? Di ba parang may nag-ano ng pantry? Merong namamahala doon. Pwede ba yun? So, sa office namin, we occupy entire floors across 3 floors. Wow. Anyway, each floor may small pantry. Each floor, wow naman, na sinusupply ng various snacks ni employer. Cereals, milk, chips, fruit juice, and canned sodas. Sadly, as expected, some employees are in the extremes, like entire 1 liter tetras ng milk and juices ang kinuha instead na isalid sa baso. Or kung anong container to take it home. Take home. Since then, and whenever I can, hahanapin ko yung pinaka-near full na lagayan and I'd help myself to a glass or two to deter yung mga sobrang squammy at tigas ng muka na pitikin
pa yung Tetras sa near half na lang ang laman. Ako ba yung GAGO? So, parang, niya, no? Inuubos siya na instead of, parang may mag-uwi. Ganun ba? Kasi parang siya na inuuwi nila. Parang take home nila. Yung para sa lahat na take home nila. Parang ganun. Ano ulit? Kasi parang 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 sa floors nila, like, may nagbibigay na, may supply na doon ng parang mga foods nga, like, snacks, ganyan. Parang andun na kukuhain na lang ng mga Tapos, para sa lahat yun, sa lahat, entire floor. Tapos parang... di ba nga 3 floor yun? So, bawat floor may kanya-kanya. Para hindi ka napupunta dun sa taas o bababa yung nasa taas. Ganun. Pero yung iba, ang ginagawa nila, kinuuha nila yung like, isang buong liter, ganyan, inuuwi nila. Hindi, kasi imbis na, kasi isang buong... Imbis, di ba? Imbis na, ganyan. Imbis na dapat, nagkawa niya kasi ako Imbis na dapat na na binabaso siya, kasi di ba, 1 liter yun ikaw lang ba inom ng isang tao lang, di ba? Lahat yun, binabaso siya. Yung iba, inuuwi. So siya, ang ginagawa niya is, iniinuman na niya or yung parang inuubos niya na doon para hindi lang mauwi yung mga yung So hindi siya nag-uwi, inuubos niya. Kino-consume niya doon. Kino-consume niya doon. Binubusog niya yung sarili niya kumbaga. Akasuka naman yun, parang ako yun. Hindi naman yata milk lang, may mga juice din. Kahit na pero para sa akin, ka? Para sa akin, sugapa. Sa akin, LKG ka. LKG ay yung lahat. Lahat kayo, GAGO. No? Kasi, I'm sorry, no? Naintindihan ko yung nararamdaman mo. Pero dahil sa ginawa nila, naging GAGO ka rin. Diba? Hindi, again, hindi, ang bakit kasi na parang yung ginagawa nila is, like, ginagawa mo din. Diba? Para makaganti sa kanila, yung ginagawa nila, ginagawa mo din. Talaga? Diba? Diba? No? Diba? Ngayon ko ba? Galing mo magbalik babalik, diba? Nice. Fair. Siya? Oo. GAGO siya. Kasi kung ganun yung ginagawa niya na parang iniinuman niya, ubusin man niya o hindi, iniinuman niya, hindi magtitira siya ng konti, tapos syempre magtataka yung iba. Ano bang malay nung iba kung tinungga mo yan o ginanon mo, di ba? Tinaob mo, tinakal. Di ba? GAGO siya kasi anong purpose? Ba't niya kasi ginagawa yun? Para lang hindi iuwi ng iba. Kung iuwi naman ng iba, di mag-uwi ka din. Di ba? Kung inuuwi ng iba, di hayaan mo sila. Kasi kung naman yun kung yung mismong nagbibigay ay walang problema sa kanya, kasi para naman talaga yun doon. Wala namang problema, pero wag naman yung parang, yung pinayagang mag-uwi, pero ikaw lahat mag-uuwi nung lahat ng nandoon. Parang naman yun, ang tawag doon, yung word na yun. Yung parang pagka mamimili ka, katulad dati ng pandemic, isang tao bibili napakaraming alcohol. Panic buying. Hindi, may isa pang word doon Hoarding. Yun. Parang ganun yung dating na kung pinayagan naman sila, sige, iuwi nila. Bakit hindi? Kasi kumpara naman talaga sa kanila. And paano kung halimbawa, ikaw kumuha ka? Nung time na yun, kaya mo yung kinuha kasi gusto mo talaga. Tapos, syempre, biglang meron kang ugali pala na or yung tiyan mo, biglang ayoko na pala. O kaya mamaya na lang. Syempre, alam nga naman, ibalik mo pa doon, mag-e-effort ka pa. Napakabait mo naman pala kung ibabalik mo yun. Diba, mag-e-effort ka talagang ibalik mo yun doon sa pwesto. At may isip mong, hindi ko na pala gusto. Akala ko lang kanina gusto ko. Babalik ko na lang kasi baka may ibang gumusto pa. Ang bait talaga niya sa part na yon. Pero kung hindi na niya ibabalik at hindi naman niya nagalaw, pero feeling niya kanya na kasi kinuha na niya, bakit hindi pwedeng iuwi? Iuwi mo. Wala namang problema dun Wala namang pinagkaiba kung dun mo yun kainin o may policy ba dun sa na dapat dun lang kakainin yun. Diba? Okay. So yeah, I mean, GGK, asawa ko sa LKG. So, I mean, ano pang magagawa natin? And tingnan natin ang pulso ng bayan. Sabi pa,
Sabi pa ni dito, ni Frankenstein to LKG. Let the management know, don't take action. Diba? Bakit nyo i-erase yung problema? And we have a reply from Destron Commander. Mas gusto pa ni, ano bang OP? Ano? One Piece. Mag-gatekeep kesa, I guess yung meaning ng OP is yung nag-post. Mag-gatekeep kesa i-bring attention sa management and pilferage. What the hell is this? Like WTF. And then nag-reply si OP, no? And not even sure what the meaning of OP, but yeah. Paanong gatekeep kung hindi nila iuwi? Kung paanong gatekeep kung hindi nila iuwi, meron pang like 250 ml na mainom ng mga employees while on shift versus sa walang nainom ang lahat since inuwi nila the entire pack. And nag-post pa ulit si OP na they know they are even printed messaging in each pantry that the supplies are meant to keep employees fueled throughout the day and not meant to be stockpiled in employees' desk or taken home. Meron na palang Ay DKG din yung ibang mga employees. But we still Frankenstein, no? Not backing down. You're no different from them if you keep doing what you're doing. True. Which is what? Lol? Being a decent human being, apparently. You're hoarding milk. That's what. 1 to 2 glasses full is no joke. Yeah, basically, si Expert Quiet is napaano dito, no? Napunta sa mainit na diskusyonan tungkol sa hoarding. Pero yeah, anyways, napakalit na bagay nun, no? And napaka-childish nung ginawang desisyon. Kapatid, kaibigan, at LKG, no? Lahat kayo. Ito ba? Sabihin ko dapat to, pero LKG, patay gutom kayo dyan sa office. Patay gutom kayo dyan sa office. Sooner or later, management will cut off supplies tapos kayo pa magagalit. Lol. Parang feeling ko. Ay, ko rin pala eh. Parang feeling ko, ha? Parang feeling ko naman na kasi sino ba yung client nila, yung boss nila, yung nagsusupply naman, may gusto naman yung gano'n. Kung generous naman yung di ba? Pero kung meron palang nakapaskil doon na ganito, ganyan, tapos hindi sila sumusunod, talagang na lang, pakapalan. Baka kasi yung mga gumagawa ng gano'n, walang planong magtagal sa trabaho na yan. Kaya hindi na sila masu-surprise kapag tinanggal sila. Kung hindi sila tatanggalan ng supplies, hindi na sila mismo yung tatanggalin, di ba? Okay lang sa kanila na mawala ng trabaho pagka gano'n. Siguro. Ako ba yung GAGO? Kung aksidente kong natawag na babe at hinawakan sa braso yung jowa ng iba dahil hindi ko siya namukhaan. Me and my... Jowa? Uuwi na siya. Oo nga. Okay, me and my boyfriend went to a club just to hang out and drink. Then ayun, nagparty kami and medyo kalog na ako kasi tipsy na rin ako noon pero yung boyfriend ko hindi. Tas sa sobrang likot ko at dry ng mata ko, napunit yung isang contact lens ko sa loob mismo ng mata ko. First time nangyari sa akin yun. Kaya nagpanik agad ako at sinabi sa boyfriend kong napunit nga at tumakbo papuntang CR. Paano ba na mangyari pag ganun? Ano yung contact lens na punit sa mata mo? Paano nangyari? Hindi ko pa yung na-experience. Oo. Pero yung sabi mo, paano siya napupunit? Pagka dry, tapos kumusot ka ng mata. Parang, pwede mo kasi siyang kusutin ng ganito, yung dito, ito, yan. Pag kinusot mo siya ng ganon, tapos bless you. Pag nagkamali ka ng kusot, pwede naman kasing, baka nasundot niya, naka-nail extension siya. Pero pwede talaga rin yung ganito, pag dry na,
tapos hindi siya dumudulas, yung lens. Pag hindi siya dumudulas, hindi siya sumasabay sa ganon, nakastay lang siya, dahil dry na nga, mapupunit talaga siya. So, pag napunit siya, siguro, hindi ko alam kasi di ko pa na-experience, pero kung sa akin mangyari, ang pwede kong gawin doon is yung, syempre, mahuhulasan ako nun. Sabi, kasi tipsy siya, di ba? Kaya ako mahuhulasan ako nun. Nakatakot yun, no? Ang gagawin ko nun, pipilitin ko sungkitin yung napunit. Kalahati man yan o 1/4 man yan. 'Di ba? Ewan ko lang kung may dala siyang madali 'yon pag may dala kang solution. Yung pampatay. Nakatakot yun. Natatakot nga mulagyan ng contact lens. Mapupunit pa yung contact lens sa mata mo. Nakakatakot. So, yo. Asa na ba tayo? So, ayun. Tinanggal ko na nga both lenses ko, so wala na akong makita talaga. May grado pa rin niya. Mataas astigmatism ko, kaya nakakakita pa rin ako. Pero doble lang. Bala ko iwanan yung isa sa mata ko para makakita kahit onti lang. Pero it turns out, sobrang nakakahilo pala. Siyempre kasi hindi pantay eh. Nakapagsuot na ako ng yung parang kailangan graded na may graded na lens. Parang Kakashi. Talagang parang 3D yung isa eh. Pagkalabas ko ng CR, may nakita ako na sobrang kamukha ng boyfriend ko, like yung tangkad, same color pa ng shirt, same sa lahat, pero hindi ko talaga namukhaan kasi nakatalikod siya at wala nga ako makita. Tas madilim pa. At yung LED up lights lang ang nagbibigay liwanag. And usually, pag mag-CR ako, parati talaga naghihintay boyfriend ko sa labas. Akala ko, boyfriend ko yun. Kaya lumapit pa rin ako sa kanya. Tinawag siyang babe ng ilang beses habang papunta sa kanya. Pero di pa rin ako naririnig. Hanggang sa hinawakan ko siya sa braso and said, babe, uwi na tayo please. At yayakapin ko sana sa braso niya dahil sa hilo nang may nagtulak sa braso ko, then biglang sigaw na, imong, pokpok ka. Trip mo, jowa ko. And sinabihan ako ng other names nung girl. I was so confused kung ano nangyayari kasi wala na nga akong makita. Wala pa akong marinig sa sinasabi niya pero I know na hurtful mga yon. Alam ko naman na nagawa kong mali. So I tried to apologize pero sigaw lang ng sigaw yung girl habang pinipigilan siya ng jowa niya. Di ko magawang ma-offend sa mga sinasabi niya kasi wala talaga akong marinig. Ang narinig ko lang na sabi niya ay, kastang-kasta ka na ba ha? Babe ka pa ulul. Ikaw pang may ganang magalit. Ka? Hindi ako galit. Nakasquint kasi mukha ko para ganun siya. Para makakita. Siyempre, nabwisit na rin ako kaya sinabihan ko ng pabalik. Sorry na nga te. Wala nga akong makita, wala naman akong pake sa boyfriend mo. Tas yung girl, tinutulak-tulak pa rin ako at yung jowa niya mahinhin siyang inilalayo hanggang sila na yung nag-away. Tumakbo na lang ako uli papuntang CR at nagkulong doon habang chinachat ko boyfriend ko. Buti nakikita pa niya. No? Nung nakapunta na siya para alalayan ako, wala na sila sa tapat ng CR. Tinry namin hanapin sila para kausapin pero wala na kaya umuwi na lang kami. Yun lang. Halo-halo emotions ko that night kasi di ko alam kung deserve ko bang masabihan ng mga ganon. Kaya, ako ba yung GAGO dahil aksidente kong natawag ng babe at nahawakan yung boyfriend niya kasi hindi ko sila makita at namukhaan. Para kasing, siguro kung kung maniniwala ako sa kwento niya. Di ka naniniwala. Kung maniniwala ako sa kwento niya, pwedeng hindi siya GAGO. Kasi nasabi naman niya kung anong meron sa kanya. Sa mata niya. Diba? Anong meron sa kanya, anong klaseng suot na contact lens yung anong contact lens ang sinusuot niya, diba? Anong klase ng contact lens ang sinusuot niya, ang ginagamit niya. At kung ano na yung mismong nararamdaman na niya
doon, nung time na yon, di ba, tipsy na siya. So, naghalo-halo na. Tipsy na siya, napunitan ng contact lens. Tapos talagang may kalabuan yung mata niya, nakakaaninag siya, pero hindi na ganun kalinaw. Siguro kung totoo yung kwento, hindi siya GAGO. Pero kung hindi totoo yung kwento, para sa akin, siya, GAGO. Kasi parang, Ano bang ano mo? para siyang siya? Ano ba? Paano ko ba ikukwento? Para kasing nakakapagtaka eh. Bakit nga? Para kasing nakakapagtaka na tawag dito na nangyayari talaga yung ganyan na malabo, ganito, ganyan. Kasi unang-una yung setting nila nasa club sila eh. Diba? Daming lalaki dyan, daming mga babae dyan. Hindi mo alam kung anong klaseng lalaki yun. Hindi mo rin alam kung anong klaseng babae siya. Tapos ngayon lang ako nakarinig ng nag-club ang isang magjowa. Hindi, kasi, di ba, yung normal naman yung gano'n eh. Yung normal. Yung jowa, Oo, normal. Mga tropa, ganyan. Oo, pero basta ngayon lang ako nakarinig. Kasi at saka, siyang nagsabi na madalas kapag ginagawa nila yung ganyan, na nagka-club sila, o kung saan pa man, na may CR, at magsi-CR siya, laging nandun yung lalaki sa labas eh. Bakit this time wala yung lalaki? Diba? Tapos, kung totoo man yung kwento na yan, tapos bakit yung totoong girlfriend nung lalaki, siguro naman, hindi naman lahat inelaborate dito nung sender eh, na ipinaliwanag niya habang nagsusorry siya na ipinaliwanag ko naman sa kanila eh, na habang nagsusorry ako, ang sinabi ko, babe, tara na, uwi na tayo, please. 'Di ba? So, kung ipinaliwanag niya yon, magtataka ngayon yung yung totoong girlfriend na, ba't kaya to nagyayayang umuwi? Akala siguro, ito yung kasama niya. Pwedeng ganun yung iisipin ng totoong girlfriend eh, kung sinabi niya nga yung ganun. Pero kung hindi narinig yon ng girlfriend, o hindi na narinig, kasi pagdating, bigla na lang nanulak. Dahil nakita niyang may yumayapos sa jowa niya, di ba? So, inandaran na siya, naghalit na siya, ba't biglang ganon? Pwede namang hindi niya rin nakwento na bago siya itulak, nagtanong yung totoong girlfriend na, hey, what are you doing? Bakit ka umaano sa jowa ko? Bakit? Diba? Pwede naman magtanong. Parang walang delikadesa yung girlfriend na basta na lang nanulak, diba? Parang naman yun. Kaya POV niya kasi to eh, diba? So, yun yung ko na parang naaalangan ako kung totoo yung kwento. Kasi, kaya mo na, don't read too much into it, di ba? Yung kwento na lang. Kasi, like, sinabi mo nga na di ka madalas nakakita ng magjowa. Di ba nga yung naanuhan yung lalaki eh, magjowa din yun. O, andun din sila. So, na lang, based na lang sa kwento niya. Anong tingin mo? Hap-hap. Bakit hap-hap? Kasi nga, medyo GAGO siya. Ano ba yung title niyan? Kung ready kang natawag the babe, ginawa sa brother joke. Doon tayo muna sa hindi siya GAGO. Kasi, dahil na-explain naman niya, aksidente yung nangyari. No. Diba? Andun na sa title, aksidente yung nangyari na natawag niya na ganito, ganyan. So, tag dito, unang-una, kaya nga siya pumunta ng CR kasi ganun yung nangyari sa kanya, diba? So, dapat, aware yung lalaki na anytime, kakailanganin siya ng jowa niya. Bakit nawala dun sa labas? Ayun ang GAGO, yung jowa niya. Dapat naghintay sa labas, di ba? Alam naman siguro dapat ng jowa niya na malabo yung mata niya. Oo, pero hindi siya
GAGO na na-aksidenteng nakatawag siya, nakahawak siya. Kasi kahit naman tayo, pag nasa labas tayo, bigla na tayong, kunyari tayo na sa grocery, nag-uusap ako. Paglingon ko, iba na pala yung kasabay kong maglakad. Diba? Tsaka pag nakakita ka ng tao ng kala mo, uy, si ano yun ah? Hindi pala, di ba? Hindi na malabo yung mata. Pero yung kaano lang, kapustura ng katawan, di ba? Yung mga ganun talaga. Lalo lang pag labo pa yung mata mo. So, yeah, I mean, I guess, para sa akin, DKG din, no? Kung totoo naman talaga na gano'n yung nangyari sa mata mo. And, sa mata mo. Yun nga, sayang lang kasi I feel like kung based sa story, tinry mo naman siguro na hanapin ulit yung magjowa na yun, nakasama yung jowa mo, you know, to prove your point. Pero wala na sila, so ayun lang yung nakakaano doon. Pero yeah. Para ma-justify sana yung na hindi para mawala sana yung mga ano niya sa'yo, tinawag niya sa'yo, di ba? Na sila dapat yung mapahiya kasi nagkamali ka pero mas nagkamali sila. Na kang bitch, walang delikadesa, isa kang pokpok, ganyan. Pero yung iba dun, dinagdag ko na lang, hindi man natin nasabi sa ano. Alright, well, tingnan natin ang pulso ng bayan. DKG, galing ka imaginary umpire? Umpire ba yan? Yes, umpire. Imaginary umpire. Ba't umpire? DKG, inamin mo na may pagkakamali ka. You even said sorry at gusto mo may pag-usap para maayos yung gusot. Ang hindi ka nakisabay and hindi ka naisabay sa galit niya na nagsabi din ng masakit. Pero understand that the girl nasa inuman kayo at chance is under influence ng alcohol din siya. Then tinawag mong babe at tinawakan pa BF niya. It is common that she will respond respond. Just so happen nagalit yung pumaibabaw. It's just so happen nagalit yung pumaibabaw. Yeah. Kasi hindi ka niya marinig eh. Kahit anong explain mo, hindi niya magets. Ang nasa isip na kasi niya, kalaban ka, tinaagaw mo yung taong kanya. I hope magkita kayo ulit ng kalmado kayong lahat, mapag-usapan niyo yan, at maayos niyo yung hindi niyo pagkakaintindihan. Yun nga din yung inaano ko, asawa na. I mean, wait lang, di man lang kailangan magkita ulit. It's a club, no? Di nila kailangan magkita ulit, pero yun. Kung sakali na mag-cross ulit yung landas nila. Kung sakali lang. Yun nga yung inaano ko na hindi niya masisisi yung babae kasi hindi natin sure kung totoo bang magjowa yung dalawa o talagang nagpartneran lang sila, 'di ba? Yung lalaking nahawakan niya tapos may partner palang babae. Hindi natin masisisi. Let's say sige, girlfriend nga yun ng lalaki. Hindi nga natin masisisi yung naging atake ng babae kasi nasa club kayo. So feeling niya malalandi yung mga nandoon, 'di ba? Kahit sa akin mangyari yun eh. Ikaw, anong gagawin mo pa sa akin nangyari yun? Sa'yo mangyari yun. Tapos ako, nagalit ako. Ako pa ba aawayin mo doon? Yung mag-respond. Hayaan ko yung mag-aaway. Santungan kayo. Ako hindi. Pag kami nakita akong ganun, hayaan ko kayo. Panonoorin ko hanggang saan kayo makarating. Tapos, yun. Okay, sige. You're free. Ganun lang. Ganun lang. Ang haba na nangyari. Ang dama pa na ng imagination na. Alright, well, doon natin tatapusin yun, no? Kayo ba, nag-agree ba kayo sa aming mga husga? Sa tingin nyo ba, yung tingin nyo ba ay salungat sa kung anong tingin namin sa mga nangyari? Just comment down below. Isa rin naman kayong mga husgado, no? Huwag na kayong mag-ano. But, mag-ano? Huwag na kayo mag-ano, ha? Huwag na kayo mag-ano. But, doon natin natapusin yun, no? I hope you guys enjoy that. And, see you on our next Reddit Reacts. Peace.